Gusto ko kayong kwentuhan, ito pong katedral, ito pong building na ito ay kino-construct. At tinanong ho nila ang isa sa mga gagawa, sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, eto, nagtatrabaho para kumita ng at least 1,000 kada araw. At yung isa namang manggagawa, tinanong din ho nila, ikaw, ano namang ginagawa mo? Eto, nagsasalansan ng mga bato, nagsasalansan ng mga gamit, yan ang aking responsibilidad dito. At yung isa naman, sabi niya, ikaw, anong ginagawa mo? Excited ako kasi nagtataguyod kami ng katedral. Ano napansin po ninyo? Lahat sila, pare-pareho lang kanilang trabaho, pero may kanya-kanya silang nakikita at perspektibo kung ano yung kanilang trabaho. And kadalasan, yung pong may tao ng tingin lang nagtataguyod kami ng katedral ay mayroong isang malaking misyon na ginagawa. Ano yung sa maraming tao, nakakalungkot po dahil maraming tao, walang kamisyon-misyon sa buhay. Natanong nyo lang yung katabi nyo, ikaw, anong misyon mo sa buhay? Na huwag nyo na hintayin sagutin dahil hindi niya masasagot. Kasi yung iba masasagot nila agad, pero iba matagal sila mag-iisip, oo nga no, why do I exist? What's the point of being here in this world? No, kaya ho, ang karamihang tao, dahil walang misyon, punong-puno ng konsumisyon. May totoo. Kaya ho yung iba nag-aasawa, dahil wala rin silang maliwanag na misyon, bagsak din ho sila sa bandang huli. Alam nyo, napaka-importante yun. Lahat ng ating ginagawa ay dapat naka-angkla ho yan sa ating misyon. Naalala ko, may awitin po noon na madalas pong kinakanta ng kaibigan ko, yung pong pamagat niya po ay Tupang Ligaw. Sabi niya, malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo namamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Ang lungkot parang lumilipas na lang yung araw. Sabi niya, kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pa itong kabuluhan. Kaya sabi niya, at the end of the day, ano ba talaga ang dahilan ko sa buhay? Nagkakaintindihan? Tanong niyo ulit yung katabi mo, ikaw, gusto mo bang maintindihan ano talaga mission mo sa buhay? Parang, why did God create you that way? Diba? Kasi ang lungkot to, maraming tao mag-aaral, para yumaman, para saan? Diba? Iba magtatrabaho, para saan? So you need to have a clear mission. And for us, if we believe and we are truly Christians, His mission is our mission. Kaya walang dahilan ng Christian na wala siyang misyon sa buhay. Kaya nagugulat ako naming mga kabataan ngayon na di-depressed. Walang misyon Kaya nakukonsumi talaga sila. Kasi pag wala kang misyon, for sure, you have no direction in life. You will always question yourself, ba't ba ako nabubuhay? Kaya itong series natin ito, dahil ito ay ating mission month, na magandang paalala sa atin that we have a mission. We are a people of mission. Noon po, pagkadigmaan, ikalawang pandaigdigan digmaan, pag tinanong ka anong mission mo at mali ang sagot mo, patay ka na kagad. Kasi alam na nila kagad na you are not part of the team. You are not part of the army. Kaya doon pa lang tanong sa atin dito, pag tinanong ka, ikaw, anong mission mo? Kaya sa atin po, it's very clear. Sabi ni Jesus, so Jesus said to them again, peace be with you. Can you imagine? As the Father has sent me, I also send you. Now, if we truly understand Christianity, we are meant to continue the work that Jesus has started. Because we are the body of Christ. Tayo po yung katawan ni Kristo. Tayo po yung kamay ni Kristo. Tayo yung paa ni Kristo. Because He is the head. Are you following? Kaya we are a people of mission. Kaya hindi tayo basta pumapasok sa isang lugar na hindi natin iniunawa kasi meron tayong mission. And kaya nga naman, bago umalis si Jesus Christ, itong habilin niya sa kanyang mga tagasunod, kanyang mga alagad. Pakinggan na. And Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Now, listen to this. Sa kanyang pagsasalita, mapapansin niyo, meron na kagad dalawang probabilidad na nakikinig doon. One, someone who will accept His authority. Or the other one, who will reject His authority. Tama ba? Kasi dalawang posibilidad. O, tingnan nyo katulad ng sa pagkakataon to, dalawang nakikinig sa akin. Nakadilat, na nakikinig. Yung iba naman nakapikit na nakikinig. Kasi nakapikit, nagpe-pray sila, nag-iisip sila malalim. Diba? Kaya
sana'y ganun na nga. Now, let's continue. Sabi niya, if you understand that authority has been given to me on earth and in heaven and on earth, tignan niyo yung word, therefore, di ba? Kumbaga, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Kaya naman, humayo na kayo. Parang ganun eh. Diba? Humayo kayo at sabi nga nun, make disciples of all the nations. Ano siya sabi niya? Gawin mo silang lahat tagasunod ko. Gawin niyo silang tagasunod ko. Ay sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the very end of the age. Ang sinasabi ni Jesus ganito, if you do accept my authority, in heaven and on earth, bagamat tanggapin mo yan o hindi, the authority has been given to me. But for you, if you do accept my authority, go therefore and make disciples. Anyone who does not make disciple, somehow ignores or rejects the authority of Jesus. Type nyo? Tanong yung katabi mo, ikaw, do you accept Jesus' authority? Pag-isipan nyo mabuti. Di ba? Huwag nyo nang hintayin yung sagot. Dahil alam nyo naman, pag sa mukha pa lang, alam nyo na. Di ba? Sa totoo lang, ito pong malaking hamon sa atin. Tayo sa bansang Pilipinas, we always claim that the only Christian country in the Far East. Pero do we really accept Jesus' authority? Do we really understand what it means to make disciple? Yung word of disciple pa lang, a committed follower of Jesus. Doon pa lang. Kaya hindi yun yung parang, Christian na ako, nagpunta na ako sa CCF. Hindi yun ang issue. Katulad nga ako, kahapon, mayroon po, ng isang araw, may nakausap ako, nakita niya ako, sabi niya, sa TikTok ka, di ba? Sa TikTok. Sabi ko, ha? Ako? Sabi ko, hindi ko maalam na, ako sa TikTok. Sabi niya, oo, lahat ko kayo pinanonood, follower ninyo ako. Sabi sa kanya, ayoko kitang maging follower. Maging follower ka ni Jesus. Tapos pinakita ko sa kanya yung best decision. Sabi ko, ito, basahin mo ng mabuti. Sana way pagbalik ko at magkita tayo ulit na talagang ikaw ay tagasunod na ni Jesus. Nakuha ninyo? Kasi wala naman ako magagawa sa iyo eh. Di ba? Kumbaga, kahit na sumunod ka sa akin, hindi kita maililigtas, si Jesus lang. I want you to be the follower of Jesus. Yun ang sinasabi niya. Pag sinabi mong nation, lahat ng uri ng tao yan. It's not about China, gano'n. Hindi. Lahat ng uri ng tao. And the word baptizing them, as in, they must come up to a point in their lives that they will declare publicly that they are followers of Jesus. Di ba? Kasi marami sa atin, takot na takot nga eh. Uy, Christian ka ba? Ano yun? Hindi, Christian ka ba? Ano yun? Tapos, pag bakit hindi ka makapagsalta? 007 ako. Nooks. parang secret agent ako. Hindi ako pwedeng malaman nilang Christian. Hindi obra. They need to know that we are followers of Jesus. Kasi nga, kaya yung word na baptized is really to make sure that you're identifying yourself with God and teaching them look at the words, to observe all that I commanded you. So, tayo muna, tagasunod ni Jesus, then we tell people, sundin nyo rin, hindi nyo pagsisisihan. Alam nyo, mahirap magsabi ng ganun kung hindi nyo naman talaga na-enjoy yung Christian life. Kaya nga maraming tao, they don't understand this kasi nga, hindi lang na-enjoy yung kanilang Christian quote-unquote na buhay. Pero ang buhay Kristyanismo is worth following. Bakit? I am with you always, even to the end of the age. Wala na pong buhay na talagang makabuluhan, kundi yung buhay na alam mo, kasama mo si God. Amen po? Now, kaya sabi niya, His mission is my mission. Kaya last week, kung naalala niyo si Sam, nakalimutan ko yung pangalan. Nagblanko ako Ano yun? Sammy Morris. Naalala niyo, si Sammy Morris. Ang ganda sa kanya. Tingnan niyo, napansin niyo, overcoming the challenge. Hindi the challenges. Hindi ganon. Overcoming the challenge. Hindi sinabi, overcoming a challenge. Why? Because if we are to make disciples of all nations, most of them will reject Jesus. Kasi this is a spiritual warfare. Because there is the challenge to bring out these people from darkness to the kingdom of light. Di ba? Kaya mabigat yung challenge. It's a spiritual warfare. It requires love.
Kasi kung hindi mo naman mahal yung tao, why will I dare to save them? Di ba? Why will I dare to live, to rescue them from the spirit of darkness? So we need to pray because it was a spiritual warfare. Hindi ito parang mag-evangelize, didigmain mo yung tao. Talagang, pag hindi ka tumanggap kay God, papatayin kita. Parang walang ganon. Di ba? Kasi weapon nga, spiritual weapon. And of course, truth. Dahil sa mundong ito, grabe, parang minomold ang mga kabataan sa kasinungalingan. Ewan ko kung nagiging aware kayo, no? Parang namomold yung tao dito sa kasinungalingan that they need to really understand the truth that will set them free. Now, kaya naman, ito ho, sa mission month natin, just in case, may panahon po kayo, sa totoo lang, hinihikayat ko kayo, pumunta kayo sa 5th floor. Ha? Sa 5th floor. Meron po tayo doong, parang you can have this, what we call, immersive prayer exhibit. Diyan sa 5th floor, tanong nyo sa usher kung saan yon, ihatid po nila kayo. Now, you can also use that floor to pray. No? May maganda po ang ating mga facility doon para makapag-pray. And ganun din po, hindi lang po yan, kundi you can also pray for our, yung ating pong international church plant or yung Beyond Ministry, yung sa mission, meron din, may partnership tayo, tinatawag lang prayer card. No? Prayer card. At ito po para ba specifically alam natin kung ano ipagpe-pray para sa kanila. No? Maganda hong makasama ho natin yon. Hindi man tayo makapunta sa mga pinupuntahan nila, at least makasama natin sila sa panalangin. Okay po? So, yun po yung ating So, ano ating pag-uusapan ngayon? Ang ating pong talakay ngayon ay His mission, my mission, make a difference. Now, para sa atin po, if we accept Jesus' authority as our Lord, anong hamon po na sa atin? Maging si Peter, itong sabi niya. Kasi yung verse 7, verse 8, yun yung pagtanggi kay Jesus bilang cornerstone. Sa madaling salita, ayaw nila si Jesus. But for us, sabi niya, who believed in Jesus, ano daw tayo? You are a chosen race. Okay? So pinili ka daw. Pinili tayo, a chosen race. A royal priesthood. No? Hindi ka lang ordinaryong saserdote or pare. Sabi niya, ikaw ay pari ng kataas-taasan. Diba? A royal priesthood. No? Lahat tayo, sabi niya na tagasunod ni Jesus, a royal priesthood. Hindi lang yon, a holy nation. Kanina yung kinakanta nating Tagalog, pinagpala ang bayan na ibinuklod. Ibig sabihin, we were set apart as a nation. A people for God's own possession. Biruin nyo, ang sarap, no? Parang talagang inaangkin ka ng Diyos. At sabi niya, so that you may proclaim what? The excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. So ito pong mga tagasunod ni Jesus, sila po ay, anong tawag sa kanila? They are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. At ano pong ating pong role? Tayo po ay magpapahayag ng kanyang kadakilaan. Now, wherever we are, sa opisina, sa eskwelahan, sa bahay, dalangin po natin na makita nila yung kadakilaan ng Diyos because of us. Okay? Meron ka ba ditong kasama mo sa opisina? Magka-office mate kayo? Meron ba? Walang nag-opisina? Okay. Yung magkasama sa bahay. Meron? Pakita sa kamay. Ayan, magkasama sa bahay. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, alam mo, nakikita ko nga ang kadakilaan ng Diyos sa'yo. Para ang hirap sabihin. Sabi ba naman, inubo? Hindi, alam nyo, yun ang hamon sa atin, ha? Kasi I pray that people will look at us and they will see the excellency of God. Now, ito pang sabi na, imagine kung bakit ganun na lamang ang paghangad ng Diyos sa ating ganyan, no? We were not a people, hindi tayo dati kabahagi sa tao ng Diyos, but now, the people of God. You had not received mercy. Hindi mo natanggap ang awa ng Diyos. You're doomed to perdition. But now, you have received mercy. So ano sinasabi ng Diyos? Kaya naman, mga mahal ko, iminumungkahi ko, paalalahanan niyo sarili niyo, kayo ay mga estranghero dito sa mundo na to. You are aliens of this world. To abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Talagang meron pong digmaang spiritual. You are not of this world. Sabi niya, keep your behavior excellent. You want to declare God's excellency? Let your behavior be excellent. Bakit?
Sabi niya, among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Alam nyo, sa panahon natin, mapapansin nyo yung mga batas na sinusulong, hindi lang dito sa bansa natin, maging sa ibang bansa, ay halos lahat pasalungat sa Kristyanismo. Halimbawa, sa ibang bansa, meron pong pinagbabawal po ang mag-share ng gospel. Pinagbabawal po, bawal po. Ibig sabihin, sasabihin na siya, mga ano kayo, hindi kayo, lapastangan kayo sa batas. But because, kung ang Christian ay indispensable, ibig sabihin, napakabait natin, matulungin tayo sa tao. Kahit sabihin ng kapitbahay, ayaw masama yan. Hindi, mabait yan. Napakamatulungin yung Christian na yan. Sa totoo lang, dito sa opisina, ayaw man namin yung kanyang praise and worship na kanta. Ang sipag niyan. Di ba? Ganun sana, no? Dito sa eskwelahan, yung batang yan, naiinis yung mga classmates yan, hindi sumasama sa cheating arrangement yan. Pero ang bait niyan. Hindi yan hindi pala kutya sa iba. O, di ba? Ang sarap ng ganun, ano? Kunyari, yung asawa mo, hindi naniniwala sa Diyos. Bigla sabi niya, alam mo, itong asawa ko, nangangalo niya na nga ako eh. Kaso ang bait nito, nakakainis. Wala akong dahilan para dalo pa siyang dayain. Kaya naiinis na ako. Pagka ganun yung buhay natin, naku po, imposibleng maalo tayo sa mga Kristiyano. Bakit? Talagang pagdating ng Panginoon Diyos at binisita sila, hindi sila makakatanggi. Because they saw the excellencies of our behavior. Amen po? Hello? Kaya kahit saan, sana po tayo po mga Christian, masasabi nila, kahit na stricto ito, pero hindi ko maitatanggi, iba ito. Ang sipag, magalang, di ba mapagmahal. Yan po ang dapat Christians. Ayos ba? Ang problema, pag nasabing Christian, naisip nila kagad, ay napaka-judgmental niyan. Pag may ginawa akong konti, binabible ako kagad. Di ba? Alam, masama ka yan ha, babible na agad. Di ba? Parang tuloy, nawawala na sila ng gana sa Kristyanismo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi yan ang Kristyanismo. If they only knew Jesus, they would desire Jesus. Amen? Now, dito na tayo ngayon. So, yan ang sinasabi ng Panginoon. Now, meron pong 4 important, remember the word ha? 4 important things to remember. Bakit ko dinidin yung important? Kasi puro M po kasi eh. Ay, ayaw tuloy gumalaw. Ayan. 4 important. Ang corny ko talaga. Sabi niya, una, the means and the messenger, the multitude, the message, and the multiplication. 4 na M. Alalahanin natin. Actually, 5 yan. Pero means and the messenger, isa lang. That's multitude, message, and multiplication. If we want to make a difference sa buhay ng ibang tao, remember the means and the messenger. Ano pong ibig sabihin nito? Let's start with this. Sabi niya, when the day of Pentecost, nabasa natin, di ba? When the day of Pentecost had come, pag yung word ng Pentecost, ito po yung 50 days after the Passover, meron po silang sineselebrate doon sa Israel during that time. Sineselebrate nila ang first fruit. Pag sinabi mong first fruit, ito po yung, kunyari, ito na yung unang ani. So, pag maganda yung unang ani, they're expecting that the rest of the harvest, kapareho nung first fruit. Tama ba? So, yun ang ina-expect nila. So, itong Pentecost had come, tamang-tama naman yung mga alagad ng Panginoon at lahat ng tagasunod ni Jesus Christ at that time, they were all together in one place. Nasa isang lugar lang sila. And suddenly came from heaven a noise like a violent rushing wind. Just imagine, sobrang lakas ng hangin, no? Talagang sobrang lakas nun, siyempre, sabi niya, and it filled the whole house where they were sitting. Biro mo, yung kung saan sila nakaupo, talagang may lakas ng hangin. Now, and there appeared to them tongues as of fire. Parang sa bawat sa kanila, meron pong apoy. Can you imagine, pag samahin mo yung apoy at hangin, ano na-i-imagine ninyo? Di ba, ang daling kumalat yan. Tama? Now, sabayan natin. Sabi niya, distributing themselves, and they rested on each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. So ano napansin po ninyo?
Here is Jesus Christ. Ito po yung mga alagad ni Jesus Christ. They were waiting for the coming of the Holy Spirit. Kasi pangako ni Jesus, for us Christians, meron pong banal na Espiritong ipinakako ang Diyos para sa atin. At yun po ay yung kapangyarihan kung saan yung same power of Jesus will be with us. Okay? Kaya bakit ko sinabi yan? Bago ulit nag-ascend si Jesus, itong sabi niya sa mga alagad, when they had come together, tinatanong siya, Lord, ito na po ba yung panahon na ibabalik mo na yung kaharian ng Israel? Kasi sa kanila, kung dating na yung Mesyas, dapat ibabalik niya na rin yung kaharian ng Israel. Pero hindi yun ang palatuntunan ng Diyos. Una muna, magbibigay muna siya ng pagkakataon for people to come to know Him, then eventually, He will come back again bilang pagbabalik ng kaharian. Are you following? Now, ito po. So sabi niya, He said to them, hindi yan ang inyong priority, yung alamin ng panahon, kung kailan. Si God lang, si tatay ko lang nakakaalam ng lahat ng bagay na yan. So parang sinasabi ni Jesus, katulad ngayon, mapapansin niyo, maraming Christians, sobrang gustong inaalam lahat. Ano, kailan ba darating si Lord? Kailan darating si Lord? Kailan? Tapos minsan kino-compute pa nila sa gantong panahon, darating si Lord. Sabi ng Panginoon, huwag kayo dyan mag-focus. Sabi niya, mag-focus kayo doon sa papagawa ko sa inyo. Sa halip na abangan nyo yung pagdating ni Lord. Kasi marami sa atin gusto na kagad dumating si Lord. Kasi unang-una, para wala tayong kahirapang radanasin sa buhay. Tama ba? Yung iba naman, ayaw nilang dumating pa si Lord kasi nag-i-enjoy pa sila sa buhay. O kaya naman, hindi pa sila ready humarap sa Panginoon Diyos. So, iba-iba yung pakiramdam ng tao. Pero iba, natatakot na talaga, pag dabalitaan lang parating na si Lord, parang doon pala sila nag-iisip na magbabagong buhay. Pero sabi ng Lord, hindi yan ang dapat yung iniisip. Dapat, ito kayo, tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa Holy Spirit at darating siya sa inyo. Sabi niya, kayo ay aking magiging, patotoo, saksi, witnesses. Yung word na witness dito, alam niyo bang martir ang ibig sabihin? Parang handa kang mamatay sa patotoo mo. Kasi maraming tao, sa totoo lang, hindi sila magpapatotoo. Kunyari, nakakita sila ng krimen, hindi sila magpapatotoo kasi madidelikadong kanilang buhay. Tama ba? Kaya when you are to witness, kailangan ready ka to die. Kaya nga, meron pong tinatawag lang witness protection program. Ngayon, so ganun yun. Sabi niya, kayo'y magpapatotoo, both. Ibig sabihin, in Jerusalem, Judea, Samaria, to the remotest part of the earth. Sinasabi ni Jesus, kahit saan kayo pumaroon, patotoo ko kayo. Okay ba yan? Kunyari, sa opisina, patotoo ka ni Jesus. Sa eskwelahan, patotoo ka ni Jesus. Sa bahay, patotoo ka ni Jesus. Kahit saan ka, patotoo ka ni Jesus. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, witness ka ba ni Jesus? Di ba? Ibig sabihin, nakilala mo ba talaga siya? Makikita mo, alam mo, totoo yung kapangyarihan niya. Kung hindi mo pa nararanasan, wag ka mag-alala. Pwede mo siyang maranasan. Pagkatapos ng service na to, wag mong hindi siya lalapitan. Okay ba tayo? Basta dito pa lang, sabi ng Lord, both in Jerusalem. Hindi yung dito muna, tapos dito na. Hindi, both. Kahit saan. Pagpapatotoo kay Jesus. Okay pa? No. So, tuloy tayo. So, nung sinasabi niya yun, maghihintay sila sa kapangyarihan, they all gathered together sa upper room. At sama dyan si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartholomew, Matthew. Lahat sila nandoon. Kasama rin si Mary at mga kapatid. Kasama rin. Sa mga 120 sila naghihintay. So, in Acts chapter 2, dumating yung Holy Spirit as promised. Because when God tells us something, He will surely do it. Nagkakaintindihan? Pag pinangako ang Diyos, gagawin niya yon. Kaya, panghawakan natin. So they waited. They prayed, they waited, and the Holy Spirit came. Like a violent rushing wind. Amazing, no? Para saan? Sa totoo lang, without the Holy Spirit, yung means. Kasi sabi ni Lord, kayo, yung messenger ko. He has no other plan. Ikaw, gagamitin ng Lord. Ikaw, gagamitin ng Lord. Ikaw, gagamitin ng Lord. Pero hindi mo kaya. Hindi yan nadadaan sa galing natin o dahil sa natural ability natin na magaling tayo magsalita. Walang ganon. Sabi niya, lahat tayo, because it's a spiritual warfare,
kailangan natin ng power from on high. Are you following? We need the Holy Spirit. Tingnan nyo, ilan sa inyo nagsishare ng yung gospel sa mga taong nakakausap natin? Di ba? Konti lang. Karamihan, natatakot. Tama, hindi mo madali eh. Kasi baka mamaya, tanggihan ako, nakakakabay. Kaya nga sabi sa pag-aaral ng crew, ito daw yung mga dahilan ng 2020 kung bakit hindi nagsishare ng gospel. Takot, walang oportunidad, walang dahilan, hindi equipped, at hindi interesado yung iba. Sobrang busy, nakakahiya. Ayaw naman lang parang sabihin, ang kulit mo naman. Parang ganyan. O kaya, ayaw ka maka-offend ng iba. Ano napansin niyo? Itong lahat ng ito, ang ibig sabihin niyan, we are too filled with ourselves. Ang sentro, sarili natin. Ay, hindi ako nakapag-share, nakakahiya, natatakot ako, baka ano sabihin sa akin. Di sarili ang filled tayo with sarili, tama? Kunyari, walang opportunity. Sabi nga, go eh. Ibig sabihin, intentional, gagawin mo yun, di ba? So, hindi naman ako marunong eh. Tapos, punong-puno ka na naman ng sarili mo, hindi ka marunong. Ang sabi ng Lord, kaya marami tayong naaaksayang panahon. Tingnan ninyo ha. Sa Acts 4:31, for example, when they were, nung tinakot sila, sinabi sa kanila, huwag mag-share ng gospel. They were threatened. Okay? What did they do? They prayed. Acts 4. And when they prayed, look at the words. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Alam mo na you are filled with the Holy Spirit, hindi yung speaking in tongues. Yes, praise God for that gift. Pero ang unang palatandaan, you will have boldness, tapang, to share the Lord. Kasi the Holy Spirit will glorify Jesus. Okay ba yan? Parang malungkot na kayo ha. Naku, alam nga hindi na-experience ng mga Christians. Sabi, hindi, ano ka ba? The Lord will give you that courage. Maniwala kasi hindi. Sabi nga, naalala ko yung buhay pang nanay. Nung first time niya ako makita nagsasalita, sabi niya, nakita niya, galing siya sa Canada eh. Pag uwi niya, nakita niya, sasalta ako, sabi niya, nakanganga siyang ganyan. Sabi niya, Bong, ikaw ba yan? Bakit po? Nung bata ka, hanggang medyo lumaki, hindi ka nagsasalita. Tahimik ka lang. Pati pag kumakain ka, nakasaradong bibig mo. Sabi niya, ngayon, hindi na nagsasara. Ano nangyari? Di ba? Kasi sabi ko nga, nagulat din ako sa sinasabi niya, kasi ang sa isip ko, kasi po, biyaya ho talaga ng banal na espiritu. Bigla akong tapang-tapang magsalita eh. Nung minsan naman, niyaya namin yung uncle naming mananghalian. Kasi galing siya sa ibang bansa. Kasama ko yung pamilya ko. Sabi ng uncle ko, harap-harapan sa ng anak ko. Alam niyo yung tatay niyo? Bobo yan eh. Grabe, parang hindi ko malunok yung kinakain eh. Sabi ko, ako pa naman magbabayad nito. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bobo yan eh. Pero ngayon, hindi ko maintindihan saan niya nakukuha yung katalinuhan niyang sinasabi. Naintindihan ninyo? Kasi nga, banal na espiritu eh. Ang magbibigay sa'yo ng boldness, maging ng kaunawaan. Sabi nga ng Bible, if you lack wisdom, He will give it to you generously without finding fault. Alam niyo sa Tagalog nun, bibigyan ka ng talino nang hindi ka niya susumbatan. Di ba? Ang sarap. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Now, tingnan niyo po. Kaya sabi ng Bible, ang dami nating nasasayang na panahon. Bakit? Sabi niya, therefore be careful how you walk. Not as unwise. Huwag kayong maging bobo sa buhay. Sabi niya, sorry for the term kasi yun ang talagang Tagalog yan eh. But as wise, maging matalino kayo. Paano? Making the most of your time. Because the days are evil. Nagtataka tayo, lumalala ang sitwasyon natin. Parang padilim ng padilim ang ating kalalagayan. But we wasted so much time. We never shared the gospel to them. We never told the people about Jesus. Does we expect the country to change? No way. We are wasting so much time. Kaya sabi ng Lord, don't be foolish. Understand what the will of the Lord is. Ano ba yung mission mo? Ano yung kalooban ng Diyos? Do not get drunk with wine, for that is dissipation. But be filled with the Spirit.
Sabi niya, you let yourself be filled with the Spirit para matapang kang sabihin, eto ang solusyon. Kaya ang daming corrupt kasi they thought that they will be happy by having so much money. Hindi na maintindihan na habang nagpapatayo sila ng maraming bahay, hindi sila masapatan. Dahil kailangan nila si Jesus. Sa opisina natin, ang daming tamad. Kasi akala nila, pag nakalusot sila sa trabaho, sasaya sila. Nakalimutan lang, ang kailangan mo si Jesus. Ang problema, yung Christian mismo, hindi rin sila masayang nagtatrabaho, reklamador din. Kasi hindi na nakikita yung sarili nila to be with Jesus. Kaya sabi ng Bible, be filled with the Spirit. Anong epekto? Then you will speak with one another in psalms, in hymns, always giving thanks to God. Hindi ka sasaya kung hindi ka filled with the Spirit. Hello? At kaya tinan niyo, utos yan ha, be filled with the Spirit. So I pray for every Christian. God has no other plan. You are the messenger. The Holy Spirit is the means, the very power for us to fulfill the calling of our being messengers. Naunawaan po? Kaya sa bahay, pag hindi masaya, sabihin mo, ba't ang lungkot-lungkot mo? Para ka maitang ulo. Hindi ka filled with the Holy Spirit, ano? Di ba? Pagugulat yan, pag nagalit yan. Ano? Oh, filled nga ng demonyo to. Na, kasi dapat kung filled with the Holy Spirit yan, kalmado yan, kay Lord yan titingin, naunawaan natin, kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Now look at this. Now tingnan nyo, sabi nyo, hindi naman ako marunong eh. Hindi ako marunong. Ano ka ba? Now as they observed the confidence of Peter and John, sabi niya, and understood that they were, look at the words, uneducated and untrained men. Sa standard ng mga nagtuturo, hindi sila edukado, hindi sila trained. But they were amazed and began to recognize as having been with Jesus. Ang punto, if you are with Jesus, you will have power to speak about Him. Amen? Kaya yun ang sikreto. Kaya walang excuse na sabihin, ay, hindi ako marunong eh. Now, ito po, isang bagay pa. Kung sakali naman, hindi ka marunong, praise God. Nasa church ka. Bakit ka mo? Bakit kalabit yung katabi mo? Praise God, nasa church ka. Ba't natutulog ka? Ay, sorry. Ulitin ko, nasa church ka. Anong ibig sabihin nun? Ito sabi ng Bible, gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of service. Don't ever say, hindi kami marunong eh. If you're part of the church, tatandaan natin, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay po? Ba't ko sinasabi sa inyo? Kasi dito sa atin sa CCF, wala kang pwedeng palusot kasi faithful ang mga leaders natin to train that's the body of Christ, to tell the world about Jesus. Kaya nga mga training like tinanong ng prayer share. Di ba yung prayer share? How are you? How can I pray for you? Tinuro sa atin yan. Kunyari, hindi ka masyadong anong pwede ko pag-pray sa'yo? Katulad nung kapatid ko na naoperahan yung daliri ko, yung katabi namin, ooperahan din, kinakabahan. Sabi ko, tatabihin ko na sana, ipag-pray ko, naunahan ako ng kapatid ko. Sabi niya, can I pray for you? O pinag-pray, di ba? So, para mawala yung kaba. Kasi kung ako lang magpe-pray na, sasabihin ko, Lord, kung hindi mo siya pagagalingin, kunin mo na. Hindi, joke lang. So, pinag-pray ng kapatid ko, so at least mayroong chance na makakapag-share ng gospel. So, may mga ganong pagkakataon. How can I pray for you? Di ba? Yung tinatawag ng prayer share. You pray for the person, you ask others to pray along with you para buksan na ng Diyos ang kanyang kaisipan. Then show concern, show love in practical ways. Then share the gospel. Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi naman agad-agad yan. Pwedeng nagtatanim ka muna. O, di ba? Kaya sabi niya, katulad dito kapatid natin, nakakatawa, itong mag-asawang ito, would you believe, si Chino at si Kailin. Alam niyo po ba, ang gulo nung kanilang buhay mag-asawa. Sobrang gulo. Gusto na nga ho itong magpakamatay. Kaya, sabi na, maghiwalay na nga tayo, mag-divorce na tayo. Kaya lang, bago sila mag-divorce, sabi ni Kailin, itong nanay ni Kailin,
bakit hindi nyo muna subukan ng umattend ng CCF? So, nung umattend sila sa CCF, ito na, tumanggap sila kay Jesus Christ. Kaya hindi na sila nag-divorce. At dahil doon, naging part sila ng small group, at nung naging part sila ng small group, nagsimula na rin sila ng magkaroon ng sariling small group. At eto na, pray sila ng pray. Lord, sana magkaanak na rin kami. Nabuntis yung Kylie, nabuntis. Kanya lang, nakunan. Di namatay. Will you still serve God? Sabi ng mag-asawa, of course, we will still serve the Lord. So they continued on, handling their D groups, continued talagang ministering to God. Sabi niya, the Lord, our hearts are willing to please you, to use us. Kaya please use us. Nabuntis ulit. Praise God. Kanya lang, nakunan ulit. Sabi niya, will you still serve me? And sabi ng mag-asawa, mahirap, but we will continue to serve you. So they led to people, their friends, and their D groups to the Lord. At yun po, patuloy sila nagsilbi sa Panginoon. At pansinin niyo po naman, ito po, patuloy na nagdi-D group sila doon sa ibang bansang yun. Amen, no? Ito po yung amazing part na walang dahilan eh. You just need to keep on allowing the Holy Spirit to fill you and fulfill the mission that God entrusted to us. Amen po? Now, listen to this. Hindi mo kailangan mag-isa. Tingnan ninyo, kahit sinong mga Christians noon when they were persecuted, ito lang ang isip nila. Therefore, those who had been scattered went about, look at the words, preaching the word. Kahit saan sila mapunta, they preach the word. Kahit saan sila maidala, they preach the word. Diba? Kasi yun ang mission eh. Kaya kung wala sa atin yun, alam natin wala tayo sa lugar. Alam natin na we are just living on this world. Kaya nga, alam nyo na kaagad what emptiness you are going through. Now, in this world, hindi mo kailangan mag-isa. Tingnan nyo to. Si Julia Child, isa po siyang, meron siyang cooking show sa France. Ang galing ho niyan, ang daming nanonood dyan. Ngayon ang tanong, kung tingnan mo, parang siya lang mag-isa, di ba? Parang akala mo, siya lang gagawa lahat eh. Hindi. Ang totoo niyan, maraming crew yan sa gilid. Nagsisiksikan sa ilalim. Di ba? Ano sinasabi natin dito? Hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. May D-group ka. Sama-sama kayo. You pray together. Di ba? Pero kung wala kang D-group, feeling mo mag-isa ka. Kaya may D-group, may church kang kinabibilangan to train you. Hindi ka nag-iisa. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. God has provided you the means, but remember, God has no other plan but for you to be His messenger. Walang iba. Ikaw yun. Ikaw ang pinili ng Diyos to be the messenger in your area, in your own world. Wala siyang ibang hinahanap. Wala siyang plan B. Ikaw ang gusto niya. Ikaw ang hinirang niya. Because His mission is our mission. Now, sino? Sino? Now, tingnan niyo po. Kaya ho yung multitude. Bakit? Tingnan natin. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. When this sound occurred, the crowd came together and bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. They were amazed and astonished, saying, paano na nagawa yun? They're speaking in our language and hear them in our own language to which we were born. And sabi niya, Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt in the district of Libya, around Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans, Arabs, we hear them in our own tongue speaking the mighty deeds of God. Amazing, no? Si Lord na muna ang nagdala ng mga tao sa kanila. At ang galing, iba't ibang bayan na agad. Para sa ganon, kapag ito nakakilala kay Jesus, sila na kaagad ang magdadala ng mensahe wherever they go. Because their mission, God's mission, will also be their mission. The moment they follow Jesus, sila na rin, pareho na rin ang mission nila. Kahit saan sila mapunta, they will proclaim the Word of God. Nasusundan po. Kaya hindi excuse yan kung talagang Christian tayo. Now, ito po. They were declaring what? The mighty deeds of God. Now, tingnan niyo po ito.
And they all continued in amazement and great perplexity, saying to one another, what does this mean? But others were mocking and saying, they're full of sweet wine. Now, ano sinasabi sa atin dito? Ang dami tao. They're willing to listen. Pero hindi lahat tatanggap. May mga taong pagkukutsain ka. Kaya huwag ka ma-surprise. May pagtatawanan ka. Lasing ka lang! Parang gano'n, di ba? Pagtatawanan ka. Wala ka sa sarili mo, mga buang against kayo. Di ba? May mga gano'n. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ikaw ang tinanggihan nila, si Jesus eh. Okay ba yun? Okay, hindi naman natin pinipreach ang sarili natin eh. Si Jesus eh. Kung tanggihan nila, hindi ikaw ang tinanggihan, si Jesus. Okay ba yan? So, ito na sila. Ito ang sinasabi ng Lord. Now, alam niyo po ba, ito nakakatuwa. Si Jesus, in one of His preachings, dala niya yung mga alagad niya. Sabi niya, there are lots of peoples around us na kailangan nila yung gospel. Tulad nito. So, seeing the people, look at the words. He felt compassion for them because they were distressed, dispirited like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Now, tingnan niyo po. Kung ikaw po ang expert na farmer, how would you know na yung pong harvest is ready na? Siyempre dapat alam mo, tama? Okay ba tayo yan? Alam mo, dahil kung ikaw yung expert na harvest. And look at Jesus Christ. Sabi niya, yung harvest is plentiful, ang dami. Sa ating panahon, marami nagsasabi na yung mga tao hindi na nila tanggap si Jesus. Hindi yan totoo. Bakit? Tingnan ninyo. When people are distressed, dispirited, like sheep without a shepherd, walang direksyon, walang pinupuntahan, that's a harvest field. Dispirited, distressed. Hindi niyo ba napansin, ang daming mag-asawang distressed. Ang dami sa opisinang distressed. Ang dami sa kaklasmate nating dispirited. Ang daming mga tao na walang dinidireksyon ng kanilang buhay. Punong-puno ng fears sa buhay. Mga kababaihan na takot na tumatanda na sila na baka hindi na sila ibigin. At dahil wala pa rin silang boyfriend hanggang ngayon. Mga asawang babaeng takot na takot. Then iniisip nila baka magkagusto yung kanilang asawa sa iba dahil ang dami nilang pilegi sa mukha. Those are distressed spirit. They are ready for harvest. Mga lalaki na nakikita na baka maging inutil na ako, walang trabahong ako matatanggap. So confused and full of fears. Those are people who are dispirited and distressed. They're ready for harvest. Hello? Mga bata na magbabagsakan sa eskwelahan, umaasang wala ng K-12. Pero hindi pa rin natanggal. Kinakabahan, baka gerahin tayo ng China. They're full of distress and dispirited. They are ready for harvest. Ang problema, kung yung Christians mismo, they are dispirited and distressed. And they do not experience the truth of Jesus Christ who delivered them from this kind of life. Christians should never worry. They should keep on trusting the Lord because their future is in His hands. Kung tayo man ay mamatay dito, praise God, we will never die. We will just transfer residence. Kaya hindi tayo natatakot. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin ba distressed and dispirited? Baka ikaw ang i-harvest. Diba? Kasi, tingnan nyo, kaya ang dapat ang prayer natin, Lord, mag-send ka ng laborer. Kasi ang problema na natin, dahil sobrang selfish tayo, ang pinagpe-pray natin lagi, tagumpay ng trabaho natin, tagumpay ng business natin, tagumpay ng mga anak natin. Hindi masama yon. Ang problema lang, wala tayong apoy ng para sa Diyos. Kawawa yung mga tao. Hirap na nga, impyerno papunta. Pag-isipan niyo mabuti. Alam niyo, kung meron po akong laging iniiyak sa Diyos, at kung bakit pinaglalabang ko pong magsalita sa Tagalog. Lord, hirap na ho kaming mga Pilipino. Kung impyerno papunta namin, maawa ho kayo sa amin. Nakuha niyo po.
Wala, ang daming kabataan ngayon, hindi alam ang pinupuntahan. Akala lang magpa-cute. Ay, kita ka. Lahat laging pa-cute ang gusto makita. Kahit anong gawin mo, hindi ka cute. Hanggat wala kang direksyon sa buhay. Because you're just like a sheep without a shepherd. Marungis, walang direksyon. Are you following? Ganon din sa mga mag-asawa, magkabahay lang kami. Hindi kailangan ng bahay, kailangan mo ng tahanan. May bahay ka nga, ginawa mo naman tirahan. Tirahan kayo ng tirahan, mag-anak. Di ba? Maganda yung bahay mo, kahit nagre-renta ka, mayroong tahanan. Na every time you come home, napapatahan ka sa lahat ng mga pait na pinagdaanan mo sa maghapon. Because Jesus is the center of your family. Yun ang sinasabi ni Lord. Ang daming multitudes, they need Jesus. Kaya nga ang problema, mismo tayo ang may pangangailangan kay Jesus. Kaya kailangan natin tiyakin ang ating ugnayan kay Kristo para madala natin yung mga tao kay Kristo. Kaya nga alam niyo po ba, sabi nga nila, sa bawat isang Christian, 12 ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ni hindi nakarinig ng kanyang salita. Alam niyo, walang imposible sa Diyos. Halimbawa po, yung kapatid po natin, si Jay at si Lani, nakakatuwa po sila. Inatasan po sila ng Panginoong Diyos na magtayo ng satellite sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Sila po ay taga Malolos. Can you imagine, they had to travel as in 6 hours back and forth para lang magministeryo doon. So, nung nabuo na nila yung kanilang mga D-group, yung mga workers na pwede na magawa, dumating ang pandemic, 2020. Nagsara lahat. So, paano na? Ang gospel, hindi mo pwedeng pigilan yan. Kapag ka-will ng Diyos, may daan lagi. If there is a will from God, there is always the way. Amen po? So nakita niya sa Acts na pwede lang gawin na ito yung pong mga house churches. So kung may magbukas na tahanan, nagbubukas, doon sila nag-fellowship, nagsishare ng gospel. Alam niyo, nakakatawa. Ito halimbawa, ito isang fellowship yan, isang house church yan. Can you imagine, from that time on, nabuo nila 125 house churches na. Hallelujah! And isipin nyo yung ano mga epekto, mga mag-asawang naayos, pamilyang naayos. Bakit? Because God is looking for this kind of people ready for harvest so that they would experience the power of Jesus to change lives. Yun ang ating mensahe. Kaya may nagtanong sa akin, may mga tahasan na, mula ang propeta ka ba? Ikaw ba ay sabi ko, isipin mo lang ito. Buhay ng tao na ayos, mga adik na napalaya sa kanilang adiksyon, mga mag-asawang naghihiwalay na ayos ang kanilang relasyon. Itanong mong sarili mo kung wala si Jesus doon. Are you following? Hello? Hindi namin kayo niyayaya sa CCF. Niyayaya namin kay Jesus. Because He alone can change you. He alone can give you life. Kasi siya ang mensahe. Kaya nga, tingnan niyo lang itong batang to. Si Yuan, 18 years old sa Dubai. Isipin niyo na lang, ang tigas ng ulo, normal sa maraming kabataan. Akala nila sila ang magaling. Akala nila alam nila ang lahat ng bagay kaysa kanilang mga magulang. Pinag-aral lang ng magulang. Feeling nila mas matalino na sa kanilang magulang. Maraming ganun. Hindi ko sinasabing masasamang bata kayo. Normal lang yon dahil isip niyo talaga matalino kayo. Matalino naman talaga kayo. Kaya lang, naging masakit sa damdamin ng mga magulang dahil pasaway. Sabi na, bakit hindi mo dalhin sa elevate? Dinala na sa elevate. Nakakatuwa. Nakakilala sa Panginoon Diyos. Nakita yung pagbabago sa buhay ng batang ito. And he started to have his own D group. And started to handle his own D group. At alam niyo pa nangyari, yung mga magulang, sabi niya, aba, kung anak natin nagbago na, na-inspire. Sila na rin, nagsilbi bilang usher sa CCF Dubai. At hindi lang naging usher, nag-handle na rin sila ng sarilang D-group. Di ba? Nagamit yung anak para ma-inspira sila. Sabi, hindi papayag na ganito lang din ang buhay natin. Katulad ng ating anak, dahil kilala niya na si Jesus, tayo rin ay maglingkod kay Jesus. Kaya walang pinipili ang Lord. Amen po? Walang pinipili ang Lord. Amazed na amazed. Alam niyo ba, sa totoo lang, itong kwento na to, iba yung kwento ko eh.
Eto si Tere. Na-excite lang ako. Eto si Tere. Hindi ko minamaliit ang mga domestic helpers. Kaya lang bilang nanay na magkaroon ng mapait na nakaraan, nagkaroon ng relasyon, hanggang sa nagkagulo-gulo yung pamilya, eto, napunta ngayon sa Paris, nagtrabaho bilang domestic helper. Nakikinig at nanonood ng ating CCF video, kaya yung online katulad ito, importante ho yan. At pagkatapos, nakilala ang Panginoon. Nag-join sa isang online small group. Nag-handle ng sariling online small group. At ngayon meron na rin siyang small group na face-to-face at online. At nakabuo sila ng more than 20 small groups. Kaya hindi mo sasabihin, maliit lang kami, ano lang ako domestic helper. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sabi nga ng Bible, ang matuwid na lingkod, magtuturo pa sa kanyang amo. Yan ang sabi ng Lord Mas magiging matalino pa sa anak ng kanyang amo. Bakit? Kasi si God ang katalinuhan natin. Amen po? Kasi lahat tayo may misyon. Nagkakaintindihan? Ito may kikwento pa ako. Ganyan din. Yung katulong, yung planchadora. Masaya, nagpa-plancha, pakanta-kanta pa. Ngayon, itong amo niya, tuwing linggo, aalis, away ng away, magsisimba. Tapos ito namang planchadora, magpapaalam sa amo niya, Ma'am, pupunta rin po ako sa service mamaya ha. Pero masayahin. Alam niyo, nagtataka sila, bakit ikaw, lagi kang masaya? Anong sikreto mo? Ay ma'am, bakit hindi niyo subukan umatin kayo doon sa aming church? Sabi niya kasi doon, masaya doon. Ang bait-bait ng Panginoon Diyos doon. Talagang kita mo yung... Kasi di nag-attend yung amo. Naku, natuwa yung amo. Ang gwapo ng pastora. Hindi dito nag-attend, sa iba. Kayo talaga, Diba? Natuwa. Sabi niya, ganyan pala yung mensahe sa inyo. Na kailangan ko rin si Jesus. Nagkaroon, yung buong pamilya nakakilala kay Jesus dahil lang doon sa planchadora na yon. Kaya wala ho sa posisyon yon na sa ating commitment sa Diyos. Amen po? Bakit? Maliwanag po ang ating message. Anong ating message? Tingnan yung message. Mahaba ho yung message si Peter. Pero ditingnan natin pinaka-sentro ng kanyang message. Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles, wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourself know. Para sinasabi niya, naalala niyo si Jesus of the Nazarene na tinanggihan ninyo, na eto siya ngayon. Sabi niya ganon. Sabi niya ganon, this man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Akala lang natin na tayo may kagagawan, but it was God who planned it beforehand. Na talagang binigay niya sa atin to. Bakit? You nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. But God raised him up again, putting an end of the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. Imposible siyang mapanghawakan ng kapangyarihan ng kamatayan sapagkat siya'y Diyos. Siya'y nabuhay na magmuli upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yun ang sinasabi na ang mensahe si Jesus, ang kasentro si Jesus. It is by grace that we can be saved only through Jesus. Pero paano natin tatanggapin? Look at the words. Kung tatalon tayo sa 36:34, let all the house of Israel know for certain that God made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. Kausap niya yung mga Hudyo. They knew the scripture well. Itong mga Hebrews na to, alam nila yung scripture. At yung prior to that, he was talking about David. And sabi niya, Jesus is better than David. David died and got rotten. Pero ito, when he died, he rose again from the dead. Siya ay Lord and Christ. Siya yung Panginoon at siya yung tagapagligtas. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, crucify natin. Kaya naman, sabi niya, when they heard this, they were pierced to the heart. Anong epekto ng gospel? Na-realize nila, hindi na lang kami nagkasala against the law. Nagkasala kami against the Lord. Yung mali naming pananaw kay Jesus. Kaya naman, biglang sabi niya, repent. Magbagong isip ka na. As in, kung itong pananaw mo kay Jesus, siya lang ordinaryong tao na hindi siya tagapagligtas, magsisi ka na.
kilalanin mo kung sino si Jesus. Are you following? That He is God. That He is the Lord. He is the Savior. Yun ang sinasabi niya. And each of you be baptized in the name of Jesus. Again, identify yourself with the Lord. And sabi niya, that you may receive the forgiveness of sins and you will receive the Holy Spirit. And you know what the effect? They gave their life to Jesus. Kaya ang word doon, they devoted themselves to the apostles' teaching. Alam niyo ibig sabihin ng devoted? Give away. They gave away their life to Jesus. They devoted themselves to Jesus. Alam niyo marami sa atin, we claim we're Christians, pero hindi tayo willing to give away our lives. Kaya sobra pa rin tayong pag-iingat sa sarili, sobra pa rin tayong self-centered, selfish. Kapag tayo po'y nasaktan, gaganti tayo. Hindi ganun ang Christianity. The Christianity, the moment Jesus comes to us, He laid down His glory. Kaya kung siya mismo, Diyos, laid down His own glory. Sa atin, sige, hiyain mo na ako. Wala naman akong ipagmamalaki para sa iyo. Si Jesus lang. Kaya hindi mapaghiganti ang Christian. Hello? Hindi yung ano? Ang sabi mo? Ha? Nalabang ka ba? Pag tumawid ka dyan, tumawid. Last chance. Minsan ganun pa tayo eh. Huwag na. Hindi na tayo. Kasi we, as Jesus our Lord, laid down His glory, we are not here to magnify our own glory. That's nothing. Kahit sa mag-asawa, huwag na. Nasasaktan ako. Pagpapalit mo ako sa pangit na babaeng yan. Nang ganun. Pakita mo yung kagandahan ng Diyos. And hopefully that guy, the Lord will open his eyes and come to Jesus and repent from his sins. Amen? Yun ang sinasabi ng Lord. And the moment we receive the Holy Spirit, that's power. Kaya sabi nga, akala natin mababait tayo. Kaya sabi ni Tim Keller, the gospel is this. Mas masahol pa tayong masama. Sabi niya, sa akala nating pinaniniwala ang mababait tayo. Pero sa kabila noon, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Tanggap tayo ng Diyos dahil kay Jesus, not because of our goodness, but because of Him who loved us and accepted us. Kaya it's by grace. Kakaintindihan? Kaya hindi tayo lumalapit sa Diyos, mangangako ako, magbabago na ako. Hindi. Lord, hindi ko kaya magbago. Lumalapit ako sa iyo, kayo lang magbabago para sa akin. Tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng uhaw sa katwiran nang sa ganon talikuran ko ang kasamaan. Hindi mo kaya yan on your own, but by the power of the Holy Spirit, you will change. Because that's the nature of Christianity. Amen? Kaya hindi yan parang religiosity lang. And finally, multiplication. Yung message, buhay yan eh. So multiply yan. Kasi alam niyo po ba itong Circle of Wagon? Ewan ko kung familiar kayo dyan. Noon po, yung mga Amerikano, yung pag naglalakbay sila, yung mga pilgrims, nagkikreate sila ng Circle of Wagon to protect themselves sa mga atake sa labas, mga wolves, ganyan. Nagkikreate sila. Tapos, ang problema, kahit yung mga Hebrew, na-experience din nila yan to protect themselves from the Babylonians, they created their own called Circle of Wagon. Ang tawag nila doon ay Perushim. At itong Perushim, para hindi sila mag-set apart sila, ito ay na-translated into Pharisees. Naintindihan niyo po? As Christians, huwag nating tago yung sarili natin sa loob. We need to be willing to take the risk of witnessing and dying to the enemies outside. Nang sa ganun, ang gospel patuloy na kumalat sa kanila. Kaya ito po mapapansin niyo sa mga Christians. Look at this. Sa atin po, kung maalala ninyo, may panawagan tayo sa Panginoon Diyos. Di ba sa Bible sa atin, sa D-group, di ba meron tayong mga binayayang mga kaibigan. At may mga bagay na de-develop tayo. Titiyakin natin yung D-group ay hindi parang lugar ng social club na mag-uutangan, magkakaibigan. Kaya we discourage utangan sa D-group ha. Tapos magkatayo ng mga negosyo. We discourage that kasi hindi naman yun ang purpose niyan. Yung iba magdi-D-group para na magyaya sa multi-level marketing. Hindi masama yung negosyo na yan. Kanya lang, hindi yan ang purpose ng D-group. No? Kaya kung mayroon kayong ganyan D-group, sabihin nyo sa amin ha, para makasali kami. Hindi. No, sabihan nyo kami para ma-warningan natin kasi hindi namin i-encourage yan.
Ngayon, meron pa nga magsasabi, may negosyo ako, ba gusto mo mag-ano, wag kayo magtatrap sa ganyan. Maraming ganyan, sasali, yun ang kilang dahilan para lang manloko. Pero kayo, maging matalino kayo, Christian naman kayo, di ba? So, ito po. Siyempre, we build relationships, di ba? Kasi relational yan eh. For brothers and sisters, we belong into one body. And we are missional. Hindi tayo nandoon lang para lang for the sake of having a group, kundi iniisip natin how we are to advance the kingdom of God. Ganyan-ganyan ng mga Christians noon. Look at this. They were continually devoting themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And everyone kept feeling a sense of awe. Kasi napaka-biblical, studying the Word of God. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place at the apostles' feet. And all those who had believed, look at the words, were together and had all things in common. Relational. At pansin niyo, pag binasa niyo yan, ilang beses na sabi, together, together, together. Kaya sabi niyo gano'n, day by day. Look at the words, gano'n sila kadalas magkita-kita? Araw-araw. Minsan nga tayo, linggo-linggo lang. Ito, araw-araw. Continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. Can you imagine, nakikita-kita sila na malilit na grupo. And they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Very relational. And praising God and having favor with all people. And the Lord was adding to their numbers day by day those who were being saved. So, ang hangad nila, lalo pa silang maka-advance ng kingdom ng Diyos. Amen po? Di ba nakaka-amaze yun? Na yun ang hangad ng grupo, hindi parang, tayo lang. Ay, mayroong bisita. Ay, wag na. Kakain lang yan. Wag ganun. Di ba? Yung isa nga sa D-group po, masaya rin ng D-group, isa nagdadala ng pagkain. Di ba? Nakakatuwa yung mga iba. Nahihiya silang magdala ng pagkain minsan. Pero pag pauwi, hindi sila nahihiya. Okay lang yon, at least minsan-minsan nakakakain sila, di ba? Pero what I'm trying to say is this, yung relational na yun, may sincerity of heart. Wala yung, grabe yung kain ng kain, no? Hindi na nagtitira. Walang ganun. They don't have judgment like that. They just enjoy people seeing. Come on, let's enjoy the great and the goodness of God. Amen po? Yan yung picture ng D-group. Now, ito po yung intentionality. Remember this, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses. Sino ka? Kunyari, ito si Paul. Lahat ng narinig mo sa akin, natutunan mo sa akin, Timothy, ipasa mo yan sa faithful men. Nang sa ganon, itong faithful men will be able to teach others also. Nagkakaintindihan? It's a call for discipleship. We are called to spread the good news to people and disciple them. Remember, make disciples. Kaya kung wala ka pa doon, at least andun ang direction mo. Making disciples. Lord, do not allow the year to end na hindi ko po na-fulfill yung making disciple. Teach me. Kaya abangan po ninyo, magkakaroon tayo ng mga GLC classes pagkatapos ng service dito. Doon gaganapin sa kabilang building. Kaya abangan nyo yon para ma-reserve nyo na sa oras ninyo. Ano lang, mga 1 oras kalahati. Okay lang sa inyo? Pag-pray natin. Alam ko, siyempre sa inyo, siyempre may mga trabaho pa, pero talagang tinalaga yun to train all of us. So, ito po, bago ako magtapos, pakinggan ho natin itong testimony ng isang kapatid from Hong Kong. Hindi ho natin siya mapayayang para tingin dito, kaya binidyo na lang po niya yung kanyang testimonya. Ito po, tawagan po natin at panoorin po natin ang testimony po ni Kathy Magana. My name is Catherine Magat, and this is God's story of His faithfulness in my life. In my youth, I was a proud and arrogant person. Even after hearing the gospel, I refused to give up my homosexual lifestyle and my bad habit of deceiving others. Throughout my bad behavior, my mom, who was the first Christian in our family, faithfully prayed for me. God eventually allowed all my sins to be exposed, and I was left broken and hurting. I first asked forgiveness from the Lord, and then from all the people I had hurt, such as my family and the women I had relationships with. I also forgive the people in my life who had caused me pain. I was already here in Hong Kong when a friend recommended CCF videos in YouTube to encourage me. After attending CCF Hong Kong Sunday services in 2018,
I joined a True Life retreat and accepted that only Jesus could free me from the bondage of sin. I then joined an online discipleship group where faithful women walk with me in prayer and accountability. I praise God that they and outside my family who did not judge or condemn me as I opened up about my struggles. This encouraged me all the more to follow God's design and vision for my life. I eventually began leading my own small group and made efforts to disciple my family. I started with my circle of friends here in Hong Kong and we formed a small group of 5 women. When the pandemic hit in 2020, God still led me to serve even as almost everything was locked down. I volunteered in the CCF Online Welcome Center under International Church Planting. I got to minister to and share the gospel with people from different countries. One of them was a lady from Malaysia who wanted to know more about Jesus. Being open to discipleship, we went through GLC materials such as Life Goals and GLC 1. As her relationship with Jesus grew, so did her desire to be Christ-like to her family. She asked forgiveness from her mother for being disrespectful and stubborn. Her mother eventually accepted Christ while her father became curious as he noticed the gradual changes in their behavior. My Malaysian disciple developed a passion for sharing Christ to others, from extended family members to office mates. She is currently discipling 2 of her teammates. She also began volunteering in a refugee camp in Malaysia, where she would share the gospel with those fleeing racial persecution. Even upon traveling to the Philippines for IDC in 2022, she was able to share the gospel to a Polish man in her hotel, and he eventually got connected to a D group in the UK. The Lord gave me the opportunity to minister to a retired 95-year-old priest. I was assigned to a night shift to take care of him. He was very open when I shared the gospel and said it was the first time he understood it clearly. We would pray every morning and even watch the Sunday messages from CCF. I have learned that you must have a sense of urgency and be intentional as God opens doors for the gospel. These doors may not always remain open. For example, my Malaysian disciple can no longer visit the refugee camp because of changes in her work schedule. The priest I was ministering to eventually passed away a few months later. Our time is limited. We only have one life and we need to make the most of it to make Jesus' mission our mission. I praise God that I still get to journey with my D group downline. And we have grown to 9 members. 7 of them are discipling other women, with one of them even based in Japan and another in the US. The harvest is truly plentiful. I know that in eternity, all our labor for the Lord will have been worth it. Till then, I take comfort in Christ's promise to be with us always as we fulfill His mission for us. To our Savior, Jesus Christ, be all the glory and praise. Praise God. Amazing, no? Kung paano gumilos ang Diyos. Now, alalahanin po natin to. Ulitin natin, His mission is our mission. Just imagine kung ano mga differences na nagawa natin sa buhay ng ibang tao when we fulfill this mission. Ang laki kaya we can make a difference. Amen po? Now, here's the mission of Jesus Christ. Remember, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. As my Father sent me, so I send you. Ikaw yung pinili ng Diyos. You are the messenger and the Holy Spirit is the means for you to speak that out. At ang dami niyan, the multitudes are waiting. Kaya po yung message natin is very clear. Jesus came to save us. Amen po? And of course, sabi nga ng Bible, magmumultiply tayo as, ito maging memory verse natin kanina, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust this to faithful men who will be able to teach others also. Amen po? Mga kapatid, tama yung sabi ni Cathy, time is so short. Ang bilis lang ho ng panahon. Dati, akala ko, nung nagsimula po akong mag-minister, I was only 23 years old. Hindi ko na malayan. 24 na ako. Biro lang po. You know naman for a fact na matanda na ako. Pero ang bilis lang ng panahon, hindi mo mamamalayan. And I pray that to the very last breath that God will give me,
I will be faithful to fulfill the mission. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, sabi ng Panginoon Diyos, the harvest is plentiful dahil distressed sila, dispirited. They're like sheep without a shepherd. Alam mo ang buhay mo. Baka isa ka sa kanila. Baka ang buhay mo, you're full of stress, you are dispirited na parang gusto mo nang sumuko, o baka naman ikaw ay nasa kalalagayan na kung saan wala kang direksyon, wala kang pinupuntahan. You have full of fear of tomorrow na hindi mo alam anong mangyayari sa iyo because you're like a sheep without a shepherd. Jesus Christ is saying, I am the good shepherd. I came that they might have life and might have it abundantly. Kapatid, baka ikaw ang kinakausap ng Diyos. Baka naman hangad mong gusto na namin sabihin, o ikaw punta ka na, i-share mo yung gospel. Pero bago mo ma-share isang bagay, kailangan ikaw muna, tanggap mo tong gospel na to, tong good news na ito. Bago mo masabing si Jesus ang pag-asa ng tao at ng mundo, ikaw muna, makikita mo talagang si Jesus ang pag-asa ng buhay mo. Kapatid, kung hindi pa totoo sa iyo, be humble enough to admit it before Jesus. Sabi mo, Panginoong Jesucristo, I'm so distressed. I'm so dispirited. I'm indeed like a sheep without a shepherd. I need you. Lord Jesus, I need you. Lord, I acknowledge that you alone are the good shepherd. Ikaw lang ang mabuting pastol na magbibigay sa akin ng buhay na may kasaganaan nito. Kapatid, kung ikaw yan, be humble enough to raise your hand and I'll pray for you. Yes, huwag kang mahiya. Yes, yes. Thank you, Jesus. Yes, yes. Sino pa sa taas? Second, sa balcony, sa third balcony. Be humble enough. Sabi mo, Lord Jesus, ako po yun. Ako po yung dispirited. Ako po yung distressed. Ako po yung Panginoon Diyos, yung parang tupang walang pastol. At sa mga nagtaas ng kamay, Panginoong Isus, salamat po. Nakita nilang kalampangailangan sa inyo. At sa mga nagtaas ng kamay, sabi mo, Panginoon Jesucristo, nagpapasakop ako sa iyo. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking mabuting pastol. Tulungan mo akong mabuhay ayon sa kalooban mo. Bigyan mo ko ng uhaw sa iyong salita. At Panginoon, tinatanggap ko ang pangako mong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aking pagkatao nang sa gayon magawa ko ang misyong ipinagkakatiwala mo sa akin, ipagsabi rin sa iba ang tungkol sa inyo. At tunay mahikayat din silang lumago sa kanilang ugnayan sa inyo. Maraming salamat po aming Panginoon Diyos. Salamat po sa katapatan at pagmamahal ninyo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mabuhay na mayroon pong maliwanag na dahilan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At Panginoon, sa lahat ng naririto at sa bawat pamilyang aming nire-represent, I pray, Father God Almighty, that we are here to recognize your authority, O God. At dahil sa pagkilala namin sa otoridad ninyo, Lord, I pray that you may find us faithful making disciples, O Lord. Na talagang intentionally we will go, we will baptize, and we will teach them to observe everything that you have commanded us. Panginoon, I pray na hindi kami titigil, aming Panginoon Diyos, until the whole world know that you are the Lord and the Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ayon Gonzaga from CCF Dubai at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong, at maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw. Magandang araw din, Ayon. Para po sa ating unang katanungan, ano ang dapat gawin ng isang taong discouraged na dahil sa paulit-ulit na rejection na natatanggap nila tuwing nag-share sila ng gospel? Ayun. Napaka-importante una sa lahat. Asahan mo nang pwede kang i-reject. Kasi sabi ng Lord, sino man ang tumanggi sa iyo ay tumatanggi sa akin. At sino man tumanggap sa iyo, tumatanggap sa akin. So, ang importante, maintindihan mo, hindi mo to ginagawa para sa iyong sarili or parang ito'y pabor para sa kanila dahil kaligtasan ng Panginoon ito. So, kung tatanggihan nila, sila ang nawalan, hindi ikaw.
Pangalawa, pwede ka rin matuto. Ano bang mga dahilan ba't nila ako tinatanggihan? Baka hindi natin sila na ipapag-pray ng mabuti. Kasi may spiritual warfare yan eh. Yes. So you still have to spend in prayer bago mo rin i-share yung gospel. O pwede mo rin tingnan, baka naman ang tinatanggihan nila not necessarily the gospel, kundi tayo. Kasi baka yung ating patotoo hindi masyadong matalas. Kung kaya't minsan nagiging blur yung message dahil sa yung action natin sobrang lakas at yung ating sinasabi hindi na marinig. Kaya yun ang mga tingnan mong anggulo, no? Kasi pwedeng may mga bagay ka dapat ayusin sa bagay na yun. Thank you, Pastor. Sa pangalawang katanungan natin, maraming nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus. Ngunit ginagamit pala nila ito para sa personal na hangarin. So paano po natin malalaman kung tama ang gospel na naririnig natin? Yan. Una, again, hindi ka rin dapat magulat sa ganung bagay. Kaya sabi ni Jesus, in the last days, many will come to me, say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Di ba? Matitinding mo yan. Did we not perform miracles in your name? But sabi ni Jesus, depart from me, I never knew you. So don't be surprised na may mga ganun tao. Ganun pa man, sabi naman ni Paul, masama man ang layunin nila o hindi, as long as Jesus Christ is preached, I rejoice, sabi ni Paul. So anong ibig sabihin nito? So paano malalaman yung gospel? As long as si Jesus Christ yung ine-exalt, hindi yung sarili, hindi yung yung agenda niya, kundi si Jesus, alam mo yung gospel tama na si Jesus yung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay nabuhay na magmuli at siya ay Diyos. At yun, pag maliwanag yun alam mo na yung gospel tama. Kasi ang gospel si Jesus naman eh. Hindi naman kung ano-anong bagay. So yun. Kaya wag ka na magulat kung may mga gumagamit sa Panginoon sa Kristo. Pero ang mensahe hanggat si Jesus ang naitatanghal, purihin ang Panginoon. Hanggat na natiling si Jesus ang nasa sentro ng iyong mensahe, magpatuloy ka lang. Okay. Para po sa ating panghuling katanungan ngayong araw, paano ko naman malalaman kung ready na ang tao na marinig ang gospel? Ayan. Sa totoo lang, hindi natin alam kung ready na yung taong marinig ang gospel o hindi. But once the Holy Spirit prompts you to share the gospel, do it. Kasi minsan, hindi sila ready nung sinare mo yung gospel, pero yung panglima nilang encounter, doon pa lang sila naging handa. Pero yung una mong pagbabahagi, ginagamit tayo ng Diyos para mahukay na at mabungkal na yung lupain ng kanyang puso. Kaya nga sabi ng Lord that His word will not return to Him empty. Kaya share mo lang yung gospel. Hindi naman kailangan dun araw na yun, tatanggap niya si Jesus. Hindi, minsan tinanggap niya nga nung araw na yun, hindi pa rin totoo. Tapos ilang beses pang tatanggapin ulit. Kasi ang mahalaga, just keep on sharing the gospel in season or out of season. Praise God. Salamat po, Pastor Bong, para sa inyong mga kasagutan sa ating mga katanungan. At bago po tayo magtapos, iniimbitahan namin kayo sa CCF Center tuwing Linggo hanggang July 21 para sa ating Missions Month at sa pagpapatuloy ng ating series, Making Disciples of All Nations. Para sa iba pang impormasyon about missions, pwede niyong iscan ang QR code sa screen o pumunta sa ccfbeyond.org. At yan po ang CCF Sunday Fast Track. Happy Missions Month!